Magandang araw po sa inyo mga idol. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Blair. Isa na naman pong kapanapanabik at makapanindig balahibong kwento ang inyong maririnig sa araw na ito. Mula po sa isa nating masugid na taga-subaybay. Ngunit bago po ang lahat, ang inyong pong pag-like, pag-share, comment at pag-subscribe ay napakalaking tulong po para po sa ating mga channel. Kaya please po mga idol, huwag po nating kakalimutan. Ngayon pa lang po ay maraming salamat na po sa inyo. Eto na po, simulan na po natin ang kwento. May mga nagsasabi na ang nakaraan natin ang naghubog sa atin kung ano tayo sa kasalukuyan. Ngunit may mga pangyayari sa ating nakaraan na minsan ay gusto nating takasan o kalimutan. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ang kwentong ibabahagi ko ay matagal nang nangyari. Ito ay isang karanasan sa aking buhay na hinding-hindi ko makakalimutan. Isa akong antingero at manunugis ng aswang. Matyaga akong sinanay ng aking lolo sa paggamit ng isang anting-anting na nagamit ko noon sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Ngunit ang naturang anting-anting na yon ay itinago ko na dahil sa nagdesisyon na kong talikuran na ang aking tungkulin. May nangyari kasi sa aking nakaraan na naging dahilan para pagdudahan ko ang aking sariling kakayahan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alvin. At ito ang aking kwento. Noong binata pa po ako, ay nagtrabaho ako bilang isang kargador sa pier sa isang lugar na hindi ko na lamang po babanggitin. Ako ang mga sumasalubong sa mga tao at sa mga barko o bangka at ako ang nagdadala ng mga gamit nila. May mga pagkakataon din na nagbubuhat ako ng mga banye-banyerang isda mula sa mga mangingisda na gumagamit ng malalaking bangka sa panghuhuli ng isda sa laot. Masasabi ko na ulilang lubos na po ako dahil wala na po akong pamilya na kasama ko sa buhay. Hindi ko nakilala ang mga magulang ko at ang lolo at lola ko ang nagpalaki sa akin. 20 anyos na po ako nang namatay ang aking lolo dahil sa isang sakit habang ang lola ko naman ay pinatay ng mga aswang. Kasama kong nakatira sa bahay ang kaibigan ko na si Ricardo. Kahit isa siyang bakla, ay hindi nun nahadlangan ang pagkakaibigan namin. Nasunugan kasi ng bahay si na Ricardo at tanging siya lamang ang nabuhay. Kaya naman, nag-alok ako sa kanya ng tulong at yun ay ang patirahin si Ricardo sa aking bahay. Isang madaling araw, paalis na sana kami ni Ricardo papunta sa pier para magtrabaho. Pero natigilan ako nang pagbukas ko ng aparador sa aking kwarto ay nahulog mula roon ang anting-anting ko na matagal nang nakatago. Isa ho yung medalyon na hugis triangulo na may mga nakaukit na simbolo. Dumungaw si Ricardo sa pinto at sinitsitan niya ako. Hoy! Hoy Alvin! Ano ba? Bakit ka ba nakatunga nga dyan? Tara na sa pier! At ang pagkakaalam ko ay marami raw darating na barko ngayon. Ano ka ba? You know naman, di ba? Summer na kaya maraming magpupunta rito sa lugar natin. Ano ba kasing tinitignan mo dyan? Pambihira ka, oo? Ito kasing anting-anting ko eh. Bigla na lamang nahulog dito sa aparador. What? OMG! Naku!
Hindi kaya sign na yan na dapat bumalik ka na sa pagiging antingero mo at makipaglaban ka na ulit sa mga Diyoswang? Ano? Anong Diyoswang? Diyoswang! Aswang! Ewan ko sa'yo. Kung ano-ano kasing salitang ginagamit mo eh. Minsan di ko na alam nga kung gumagamit ka pa ba ng ibang lingwahe o ano eh. Ito naman, di ka pa ba nasanay sa akin? Sa ganito ako magsalita pang out of this world. Alam mo, tara na. Kung hindi mo gagamitin yung anting-anting mo, ibalik mo na lamang yan sa aparador. Go, go, go na tayo sa pier. O sige, wait na kita sa labas ha. Bilisan mo, ang bagal-bagal mong kumilos. Pagkalabas ni Ricardo ng bahay, ay dinampot ko ang anting-anting at ibinalik ko yon sa loob ng aparador. Lumabas na ako at isinara ko ang pinto ng bahay bago kami naglakad ni Ricardo papunta sa pier. Teka. Bigla ko tuloy naalala nang makita ko yung anting-anting. Teka rin, baka mamaya mag-cry ka pa dyan ha? Naalala ko kasi yung pinatay ng mga aswang si Lola tapos di ko man lang siya nagawang iligtas. Grabe, sobrang sakit nun, Ricardo. Yung ibang tao kasi ay nagagawa akong iligtas. Pero sarili kong lola, hindi ko nagawa. Ano ka ba? Hindi mo naman kagustuhan na nangyari sa lola mo, no? Kaya tama na yung paninisi mo sa sarili mo. Palagi ko yan sinasabi sa sarili ko na wala akong kasalanan. Pero iba sobrang bigat kasi. Sobrang bigat para sa akin na hindi ko nailigtas si Lola mula doon sa mga aswang. Pero alam mo, kung ano ang isa pa sa nakakalungkot maliban sa pagkamatay ng Lola Bells mo ha? Yon ay ang nag-stop ka ng makipaglaban sa mga aswang. At binuro mo na lang sa aparador yung anting-anting mong ginagamit. Sayang kasi yon, friend. Super galing mo kayang antingero at manunugis. Di na kailangan ng antingero at manunugis ng lugar na to. Kasi wala nang aswang dito ngayon. Oo nga pala, sa bagay. After mo kasing patayin yung mga Diyoswang na pumatay sa lola mo, ay tumigil ka na. Then after nun, ay wala nang aswangan ng gulo dito sa atin, di ba? Bongga. Pero friend, paano kaya kung halimbawa lang to yung bang biglang may aswang ulit na dumating dito sa lugar natin? Ano? Makikipaglaban ka pa ba ulit? Hindi na. Ayoko nang bumalik sa pakikipaglaban sa mga aswang. Simula kasi nang namatay si Lola, hindi ko siya nagawang iligtas ay pinagdudahan ko na ang sarili kong kakayahan bilang tagapagtanggol ng lugar na to. Laban sa mga aswang. Talagang pinatay ko lang yung mga aswang na pumatay kay Lola bago ako nagdesisyon na uminto na sa pagiging antingerong manunugis. Sa bagay, ilang taon na rin yung huling beses na may aswang dito sa atin at mukhang wala ng aswang ang pupunta rito. Kasi takot na sila sa'yo, nabahag na ang kanilang mga buntot. Huminto na kami ni Ricardo sa pag-uusap nang nakarating na kami sa pier. Nagsimula na kaming magtrabaho at nakipag-unahan kami sa iba pang kargador sa mga pasaherong bumababa at sumasakay ng barko para dalhin ang mabibigat nilang mga dala. Gaya ko ay kargador din si Ricardo. Kahit isa siyang bakla, ay mas pinili niya ang ganong trabaho. Parehas din kaming nangangarap na makakaalis sa ganong trabaho. Pangarap ko kasi na maging seaman, habang si Ricardo naman ay pangarap niya na magkaroon ng sariling beauty parlor. Kaya habang hindi pa natutupad ang mga pangarap namin para sa aming sarili, ay nagtsatsaga muna kami sa pagtatrabaho sa loob ng pier. Pagsapit ng tanghali ay nagpahinga muna kami ni Ricardo para kumain. Pumunta kami sa karinderya na nasa labas ng pier. Halos lahat ng nagtatrabaho sa pier ay doon kumakain. Ang bantay doon ay ang magandang dalaga na si Michelle
at ang kanyang nanay. Matagal na akong may gusto kay Michelle. Pero nahihiya akong sabihin yun sa kanya. Tanging si Ricardo lamang ang nakakaalam ng bagay na yon. Uy, Alvin, Ricardo, kayo pala. Oh, yung dating order niyo ba? Nako, ayoko na ng fried chicken today. Kasi feeling ko tutubuan na ako ng fakpak, no? Bet ko yung tortang talong para maiba naman. Saka 2 kanin tapos libreng sabaw, wag mo kalimutan. Okay. Ikaw, Alvin, ano sa'yo? Ano siguro? Siguro ito na lang kaldereta. Tapos 2 kanin. Tapos yung libreng sabaw. Sige. Sorry kung medyo matatagalan Naubusan na kasi kami ng kanin Pero huwag kayong mag-alala, maluluto naman Pakihintay na lang Okay lang Michelle. Di naman kami nagmamadali Para akong kinapos sa hinga nang matamis na ngumiti sa akin si Michelle. Matapos yon ay tumalikod na siya para ihanda ang aming pagkain. Siniko ako ni Ricardo sa braso. Kaya naman napatingin ako sa kanya. Aray ko naman! Aray! Ang tulis ng siko mo, ang sakit! Ba't ka ba naniniko? Ang OA mo Sa kagat at kalmot ng aswang hindi ka nasasaktan, pero sa pagsiko ko sa'yo, umaaray ka? Ano to? Isa nasaktan talaga ako Ano ba magagawa ko? Ano ba kasi yun? May sasabihin kasi ako sa'yo. Feeling ko kasi, alam mo ito feel na feel ko. May gusto rin sa'yo si Michelle. Dapat kasi ligawan mo na siya. Malay mo, diba? Hinihintay ka lang pala niya. Huwag kang maingay dyan. Baka mamaya marinig ka niya, nakakaya. Pambira ka Hindi niya tayo maririnig, ano ba? Kasi busy siya. Ligawan mo na kasi si Michelle. Huwag ka na nagpapakatorpe, no? Hindi na uso yun. Hoy, hindi ako torpe, Ricardo Hindi ko palang nakikita na magkakaroon ako ng girlfriend sa estado ng buhay ko ngayon. Aba, sarili ko nga hirap akong buhayin Tapos magi-girlfriend pa ako. Di ba? Kapag may girlfriend ka, gastos 'yun. Kasi magdi-date kayo. Tapos reregaluhan mo pa siya. Saka na yung bagay na yan. Hindi Feeling ko kasi, hindi si Michelle ang klase ng babae na, ano nga ba sa English yon? Materialistic, yon. Tignan mo nga, ang simple-simple lang niya. Sige ka, kapag babagal-bagal ka, baka maunahan ka pa ng iba dyan na may gusto rin kay Michelle. Ayan na nga. Speaking of may gusto kay Michelle, si Sir Delphine, andyan na Napatingin ako sa direksyong ininuso sa akin ni Ricardo. Umupo ang isang pulis sa bandang dulo ng harapan ng karinderya at agad nitong tinawag si Michelle. Ang pulis na yon ay si Delphine na nakatalaga sa pier. Siya ang nagbabantay doon at nagsasagawa ng inspeksyon sa mga ibinababang produkto sa pier. Dahil maliit lamang ang aming lugar at hindi marami ang pulis doon, ay mag-isa lang si Delphine sa trabahong yon. Magandang tanghali, Michelle. Pero alam mo ba na mas maganda ka pa sa tanghali? Anong order mo? Nasa menu ka ba? Pwede bang ikaw na lang ang ordering ko? Pwede ba, Sir Delphine? Sawang-sawa na ako sa mga hirit mong ganyan Sabihin mo na lang ang order mo. Pakibilisan lang po kasi marami pa po akong ginagawa. Kung sinasagot mo na lang ba sana ako Hindi na kita kukulitin. Sir, paano kita sasagutin? Kung hindi naman kita pinapayagan naman ligaw sa akin. Tsaka wala pa sa isip ko ang magpaligaw. Isa pa. Ano ba, sir? Halos kaedad niyo na po ang tatay ko at hindi po ako pumapatol sa mas matanda sa akin ng halos 10 taon. Bakit? Hindi naman nalata sa itsura kong edad ko di ba? Parang ang magkasing edad lang tayo dalawa Ha? Sino po nagsabi sa inyo niyan? Kung sino man yon ay nagsisinungaling siya. Sige na sir, ng order mo. Pakibilisan na lang please. Sungit mo talaga sa akin
Sige, bigyan mo ako sa pinakbet. Tsaka isang pritong bangus. Tsaka isang kanin. Inirapan ni Michelle si Delphine bago siya tumalikod. Gaya ko, ay matagal na rin gusto ni Delphine si Michelle. Ang kaibaan nga lang namin ay ipinapakita at sinasabi ni Delphine na gusto nito si Michelle, habang ako naman, inililihim ko yon. Ricardo, narinig mo ba yung sinabi ni Michelle kay Sir Delphine? Hindi siya nagpapaligaw, kaya wala talaga akong pag-asa sa kanya. Ano ka ba? Obvious naman kay Sir Delphine lang niya ayaw magpaligaw, ano? Kahit naman ako, hindi ako magpapaligaw sa doble ng edad ko, ano? Ay, nakakahiya kaya. Hoy. Kayo dalawa. Ako ba pinagtatawanan nyo, ha? Parang naririnig ko na binabanggit nyo ang pangalan ko, ha? Ay, hindi po. Nagkikwentuhan lang po kami ng friend ko tungkol sa mga dolphin. Baka ang dinig niyo po sa dolphin ay delphin. Siguraduhin nyo lang, ha? Na hindi ako pinagkikwentuhan nyo. Lalo ka ng bakla ka. Akala mo ba, hindi ko alam na minsan ay pinag-uusapan nyo ako ng kaibigan mong yan? Sir, pasensya na po. Pero hindi po talaga namin kayo pinag-uusapan. Nagkamali lang po talaga kayo ng dinig. Mabuti na lang at dumating na ang mga pagkain namin, kaya huminto na si Delphine sa pagsasalita. Itinuon na lang namin ang aming atensyon sa pagkain. Pagkatapos namin kumain, ay bumalik na kami ni Ricardo sa pagtatrabaho. Gabi na nang nagdesisyon kami ni Ricardo na umuwi sa bahay. Ang totoo ay pwede kaming magkargador hanggang hating gabi dahil may mga malalaking bangka na dumadaong sa pier para magbaba ng mga isda. Pero dahil pagod na kami, ay nagkasundo kaming umuwi na para makapagpahinga. Pagdating sa bahay, ay agad na umupo si Ricardo at tila nangihina siyang nagreklamo. Grabe, nakakapagod ang araw na to. Ang sakit-sakit ng mga braso ko. Hindi na talaga matutupad ang pangarap ko na magkaroon ng braso na pang supermodel. Dahil sa pagbubuhat ko ng mabibigat. Kita mo, lalaki ng muscles ko, ah. Okay lang yan. Kahit pagod tayo, ay mas malaki ang kinita natin ngayon kumpara ng mga nakaraang araw, di ba? Paldo. Alam mo, friend, ano kaya kung magpahinga naman tayo kahit sang araw lang? Yung bang mag-relax lang tayo o kaya matutulog buong araw? O kaya magpunta tayo doon sa may beach resort na malapit dito, o di ba bongga yon? Gastos lang yun, Ricardo. Ang daming gastusin dito sa bahay, oh. Yung kuryente, tapos yung pagkain natin sa araw-araw. May utang pa nga akong binabayaran hanggang ngayon, eh. Dahil sa ginastos ko nung ipinalibing ko sa lola. Ilang taon na nakakalipas pero di ko pa rin natatapos bayaran yung utang ko na yun. Don't worry. Kapag mayaman na ako, friend, ako talaga ang magbabayad ng lahat ng jutang mo. Kailan ka pa yayaman? Who knows? Malay mo, di ba? Bigla na lamang may afam na dumayo rito sa lugar natin. Tapos magkakagusto sa akin. O hindi ba? Ang gusto ng mga foreigner ay yung may ganitong balat na kagaya ko. Yung morena. Ikaw, morena. Naging ganyan lang ang balat mo kasi nasunog ka sa araw, eh. Diyan ka na nga, maliligo pa ako. At magpapahinga na ako. Iniwanan ko na sa sala si Ricardo at dumiretso ako sa banyo para maligo. Pagkatapos kong maligo, sa kwarto naman ako nagpunta para magpalit ng damit. Sa pagbukas ko ng aparador, ay bumulaga sa akin ang anting-anting na para bang kumakaway siya sa akin at sinasabi niya na isuot ko uli siya. Hindi pwede. Kahit kailan, hindi na kita gagamitin anting-anting. Tapos na ang tungkulin ko sa lugar na to. At hindi na ako makikipaglaban pa sa mga aswang, tandaan mo yan. Magpasalamat ka dahil pinapahalagaan pa rin kita dahil bigay ka sa akin ni Lolo. Dahil kung hindi,
Matagal na kitang tinapon sa dagat. Inilagay ko sa pinakasulok ng aparador ang anting-anting at saka ko kumuha ng damit. Isinuot ko yon at humiga na ako sa papag para matulog. Kinabukasan ay balik na naman kami ni Ricardo sa pagtatrabaho sa pier. Panay ang reklamo ni Ricardo dahil sa dami ng kailangan naming buhatin. Pero para sa akin ay mas okay yon. Ibig sabihin ay malaki ulit ang aming kikitain. Papaldo na naman kami. Habang nagpapahinga kami ni Ricardo, ay lumapit si Delphine sa amin. Hoy kayo, gusto nyo ba ng dagdag na kita? Sir ha, kung illegal yan, wag na. Baka mamaya mapahamak pa kami dyan. Alam mo Ricardo, masyado kang advance mag-isip eh. Wala pa nga akong sinasabi kung anong gagawin nyo eh. Nagsasalita ka na kagad ng ganyan. Kung ayaw nyo, edi wag na. Pwede naman ako maghanap ng iba eh. Teka sir, sandali lang po. Pasyensya ka na po rito sa kaibigan ko ha. Nagbibiro lang ho yan. Hindi kasi maganda ang biro ng baklang yan eh. Pasensya na po talaga kay sir. Pero ano po bang ipapagawa niyo sa amin? Simple lang. Mamayang 12:00 ng hating gabi ay may darating na bangka rito. Meron kayong ibababang mga kahon doon. May darating na truck para kunin ang mga kahon. Isasakay nyo ang mga kahon sa truck. Yun lang ang gagawin nyo. Ang simple, di ba? Pero sir, ano po ba laman ng mga kahon na yon? Huwag mo nang alamin. O ano, gusto nyo ba o hindi? Sir, magkano naman po ang ibabayad niyo sa amin kung sakali? Tig 1,000 kayo. Oh, saan pa kayo? Kahit magkargador kayo rito sa pier mula umaga hanggang gabi, ay hindi kayo kikita ng ganung pera. Sige po, tinatanggap na po namin sir. Ayos. Usapan na yan ha. Dapat 12:00 ng hating gabi mamaya, nandito na kayong dalawa. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ako para siguraduhin na gagawin nyo na maayos ang trabaho ninyo. Babantayan ko kayo. Matapos nun, ay lumayo na si Delphine para puntahan ang dumaong na bangka. Kailangan niya kasing inspeksyonin ang mga nakasakay sa bangka upang masiguro na wala roong iligal. Friend naman, ano ka ba? Bakit tinanggap mo kagad yung inalok na trabaho ni Sir Delphine? Aba, bakit hindi? Tama naman kasi siya eh. Hindi tayo kikita ng 1,000 sa buong araw na pagkakargador natin. Biruin mo, isang gabi lang, meron tayong tig 1,000 piso. Ewan ko lang ha, pero medyo kinakabahan ako sa gagawin natin. Hindi kasi natin alam ang laman ng kahon na ibababa natin dito sa pier, ano? Baka mamaya illegal ang laman nun, di ba? Tapos kapag nagkahulihan, Aba, baka madamay pa tayo ah. masyado ka lang talaga mapanghusga. Sa tingin mo ba ay gagawa ng illegal si Sir Delphine? Pulis siya di ba? Saka malalaman din natin mamaya ang laman ng mga kahon kasi kailangan yung buksan ni Sir Delphine para inspeksyonin. Kaya kumalma ka lang dyan. Relax. Magpasalamat na lang tayo kasi meron tayong dagdag na pagkakakitaan. Malay mo, hindi lang 1 beses na gagawin natin yon, di ba? Naku, bahala ka na nga. Basta kapag tayo napahamak ha, ikaw talaga ang sisisihin ko. Tinawanan ko na lamang ang sinabi ni Ricardo. Ganun kasi talaga ang kaibigan ko. Kahit wala pa ang isang bagay o pangyayari, ay kung ano-ano na kagad ang iniisip niya. Pero para sa akin, ang trabahong inalok sa amin ni Delphine ay isang magandang oportunidad para magkaroon kami ng dagdag na kita. Hindi na kami umalis ni Ricardo sa pier. Sa karinderya na ni na Michelle kami kumain ng hapunan. Aba, parang ngayon lang yata kayo kumain dito ng hapunan. Eto kasing si Alvin tinanggap niya yung pinapagawa sa amin ni Sir Delphine mamayang 12:00 ng hating gabi. Ano? Anong pinapagawa sa inyo ni Sir Delphine? May mga ibababa kaming kahon mula sa isang bangka mamaya.
Naisip ko na mas mabuti na wag na lang kaming umuwi para hindi na kami mapagod pa sa paglalakad. Teka, legal ba naman yung mga laman ng kahon na yun? Yan ang hindi kami sure, Michelle. Pero malalaman namin mamaya kapag ininspeksyonan ni Sir Delphine yung mga kahon. Ay, oo nga pala, Michelle. Hanggang anong oras pala kayo bukas dito? Baka kasi magutom ako later para dito na lang ulit ako kakain. Hanggang alas 11 lang ng gabi bukas tong karinderya namin Alam mo na, kailangan di magpahinga, di ba? Uy, basta mag-iingat kayong dalawa ha. Sana naman ay legal talaga yung pinapagawa sa inyo ni Sir Delphine. Nang matapos na kaming maghapunan ni Ricardo, ay bumalik na kami sa pier. Wala nang masyadong bangka na dumadaong, kaya hindi na kami napagod sa pagtatrabaho. Kapag wala kaming ginagawa, ay nagkikwentuhan kami. Hindi na namin namalayan ang paglipas ng oras hanggang sa sumapit na ang alas 12 ng gabi. Lumapit sa amin si Delphine at aniya ay parating na ang bangka na hinihintay namin. Pumuesto na kami sa pier at hindi nagtagal ay dumaong ang isang malaking bangka. Meron yung sakay na 4 na kahon na pahaba. Sige na, kumilos na kayo. Ibaba nyo na sa bangka mga kahon. Ingatan nyo mga yan ha. Magdaan-daan kayo. Siguraduhin nyo na hindi nyo ibabagsak ang mga yan. Sir, hindi nyo po ba manatitignan yung laman ng kahon? Hindi po ba kailangan nyo munang inspeksyonin ang mga yan? Hindi na kailangan. Ayon kay Don Miguel, ay hindi maaaring buksan ang mga kahon na yan. At sino naman si Don Miguel? Si Don Miguel ang may-ari ng mga kahon na yan. Pero sir, bakit hindi dapat i-check ang mga kahon? Hindi ba protocol na po yun dito? Bakit ba ang dami nyo pang tinatanong? Gagawin nyo ba ang trabaho nyo o maghahanap na lang ako ng ibang papalit sa inyo? Wala namang masamang magtanong, sir Nakakapagtaka po kasi na ang higpit mo sa iba tapos sa mga kahon na yan ay hindi. Ang dami nyo pa sinasabi. Kung ganyan kayo, hahanap na lang ako ng ibang magbubuhat ng mga yan. Sir, hindi na po kailangan. Gagawin na po namin, sige po. Bubuhatin na po namin ang mga kahon. Ricardo, tara na. Pagtulungan na nating ibaba ang mga kahon. Susunod din pala. Ang dami pang alingas-ngas. Kilos na. Baka dumating na yung truck na kukuha ng mga yan. Maging ako ay nagtaka kung ano nga ba ang laman ng mga kahon. Pero hindi na ako nag-usisa pa kay Delphine dahil baka tuluyan niya na kaming palitan ni Ricardo. Pinagtulungan naming buhatin ni Ricardo ang isang kahon. Sa tansya ko ay higit 50 kilo ang bigat nun. Nagtigkabila ang dulo kami ng kaibigan ko at maingat namin yung inalis sa bangka. Ano ba tong mga kahon na to? Bakit parang mga kabaong? Huy, huwag ka na nga maingay. Baka mamaya marinig ka pa ni Sir Delphine Magagalit na naman yun Talaga naman parang kabaong to mga kahon Pero ano kaya talaga ang laman ng mga tono? Hindi kaya ipinagbabawal na droga? O kaya mga baril para sa mga rebelde? Ricardo, pwede ba? Tigilan mo na yung pag-iisip mo ng kung ano-ano. Tapusin na natin tong ginagawa natin para makasahod na tayo at makauwi na ng makapagpahinga. Ipinagpatuloy namin ni Ricardo ang aming ginagawa. Nang naibaba na namin ang 4 na kahon, ay agad ding umalis ang bangka. Hindi nagtagal ay isang truck ang dumating at inutusan kami ni Delphine na ilagay sa likod ng truck ang mga malalaking kahon. Maya-maya pa ay natapos na kami sa aming ginagawa at umalis na ang truck. Sige na, tapos na ang trabaho niyo sa akin ngayong gabi. Kagaya na sinabi ko kanina, eto ang tag-1,000 piso niyo. Maraming salamat po, sir. Malaking bagay na po to para sa amin. Ikaw, Ricardo, hindi ka ba magpapasalamat sa akin? Bakit naman ako magpapasalamat? May kapalit na pagtatrabaho tong 1,000 na to, sir, no? Buti sana kung ibinigay nyo lang to sa amin at hindi mo kami pinagtrabaho. Alam mo, ikaw talaga bakla ka.
Palagi mo pinapainit ang ulo ko. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil hindi pa ito ang huling beses na gagawin niyo to. Basta, kapag kailangan ko ang serbisyo nyo, ay sasabihan ko na lang kayo. Sige na. Makakauwi na kayo. Muli akong nagpasalamat kay Delphine bago kami naglakad ni Ricardo pauwi sa bahay. Habang naglalakad, ay hindi maalis ang ngiti sa labi ko dahil sa 1,000 piso na kinita ko sa loob lamang ng halos 1 oras. Alam mo, friend, hindi ka na dapat nagpasalamat sa pulis na yun eh. Pinaghirapan naman natin yung 1,000 piso, di ba? At hindi natin yun hiningi sa kanya. Kahit na Ricardo, siya pa rin ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng trabahong ganun. Pero alam mo, ang saya-saya ko. Ang sarap pala sa pakiramdam, no? Na kumita ng ganitong pera sa loob lamang ng 5 oras. Sana, maraming beses pa natin gawin yun. Pero friend, nagtataka talaga ako kung anong laman ng kahon. Medyo mabigat eh. Hindi kaya bangkay ang laman nun? Medyo mabaho kasi eh. Baka naman kasi karne ng baboy o baka. O kaya manok. Kaya medyo may amoy. Ano ka ba kung karne yun? Dapat sa icebox nakalagay tapos may yelo para hindi masira, di ba? Huwag mo na kasing alamin. Ang importante ay may bago na tayong pagkakakitaan. Malay mo makapag-ipon na tayo, di ba? Lalo ka na. Alam mo kung ako sa'yo, ipunin mo yung mga kinikita mo kay Sir Delphine para makapagpatayo ka na ng beauty salon. Aba, sa bagay. May point yung sinabi mo. Sabi nga nila, strike while the iron is hot. Samantalahin na natin na meron tayong ganong trabaho kasi hindi natin knows kung kailan hindi na kailangan ni Sir Delphine ang serbisyo natin, di ba? Yan, ganyan nga. Huwag ka lang mag-isip ng kung ano-ano. Ang isipin mo ay ang perang kikitain natin kay Sir Delphine. Hindi nagtagal ay nakauwi na kami ni Ricardo. Mabilis akong naligo at nagpalit ng malinis na damit. Paghiga ko sa papag ay napangiwi ako dahil meron akong nahigaan na matigas na bagay. Kinuha ko ang bagay na yon at hindi ako makapaniwala nang nalaman ko na ang anting-anting ko yon. Malakas kong tinawag si Ricardo at maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng aking kwarto. Nagulat ako dahil napakaputi ng muka ni Ricardo. Anak ng putya! Ano ba yan nasa mukha mo? Akala ko tuloy multo kay. Alam mo ikaw, wala ka talagang alam sa pagpapaganda, no? Face cream to, pampakilis at pampaliit na mga pores sa mukha, pampatanggal ng mga butas-butas. Binili ko to kay Michelle kasi nagbebenta na rin siya ng mga beauty products. Pero sandali nga, bakit mo ba kasi ako tinatawag ha? Storbo ka eh. Maming ka nga sa akin. Pinakialaman mo ba mga gamit ko sa parador? Hindi ah. Saka bakit ko naman gagawin yon? Besides, maghapon kaya tayo magkasama at sabay din tayong umuwi rito. Nakita mo bang pinakialaman ko ang aparador mo? Eh bakit nandito sa higaan ko tong anting-anting? Eh nasa loob ng aparador ko to. At hindi ko naman nilabas to. Aba ma! Hindi ko alam. Wala akong idea kung paano napunta dyan sa papag mo yung anting-anting mo na yan. Nako, baka naman mamaya naglakad na yan. Wait, oo nga no? Hindi kaya ang lolo o kaya ang lola mo naglagay niyan dyan, friend? Baka naman nagmumulto na sila at baka gusto nilang sabihin sa'yo na isuot at gamitin mo na ulit yung anting-anting mo. OMG! Dapat siguro ipabless na natin tong bahay mo, friend. Ang scary. Scary ka pa diyang kutongan kaya kita. Ikaw to mas nakakatakot ang itsura dahil dyan sa mukha mo eh. Sige na. Matulog ka na. Pero seryoso nga, friend. Natatakot kasi ako. Baka ang lolo at ang lola mo naglagay ng anting-anting na yan sa higaan mo. Baka mamaya, habang natutulog tayo, ay gisingin nila ako. Alam mo ikaw, tinatakot mo lang sarili mo. Siguro, ako naglagay nito kanina dito tapos nakalimutan ko lang. Isinarado na ni Ricardo ang pinto.
habang baka sa mukha niya ang takot. Narinig ko na nagtungo na siya sa kanyang kwarto. Ibinalik ko sa aparador ang anting-anting at muli akong humiga. Ngunit hindi agad ako nakatulog dahil naisip ko ang sinabi sa akin ni Ricardo kanina. Sigurado ko na hindi ko inilabas sa aparador yung anting-anting at naisip ko na baka tama si Ricardo na sina lolo at lola ang naglagay noon sa aking higaan. Nagtanong ako sa sarili ko kung nais ba nila na gamitin kong muli ang anting-anting para bumalik ako sa pagiging antingerong manunugis. Sa mga sumunod na araw ay naging normal naman ang lahat. Gigising ako sa umaga, magtatrabaho sa pier at uuwi ng pagod. Umasa ako na isang araw ay kakausapin ulit kami ni Delphine para magtrabaho sa kanya at nangyari ngayon sa pangalawang pagkakataon. 2 kahon ang ibinaba namin mula sa isang bangka at kumita ulit kami ni Ricardo ng tig 1,000 piso. Hanggang isang umaga, habang naglalakad kami ni Ricardo papunta sa pier, ay may napansin ako sa talahiban na nasa gilid ng daan. Nakahawi ang talahiban na para bang may isang sasakyan ang dumaan doon. Uy, tignan mo. Parang may dumaang sasakyan sa talahiban. Aba, oo nga no. Pero bakit naman may sasakyang dadaan dyan? Talahiban yan eh. Saan pupunta yun? Aba, malay ko. Pero tignan natin, friend. Baka mayroong na aksidente. Malay mo, di ba? Sumadsad dyan sa talahiban yung sasakyan. Pabayaan mo na yan. Pumunta na tayo sa pier para makapagtrabaho na tayo, ano ah? Sandali lang. Titignan ko lang. O sige, kung ayaw mo, mauna ka na doon sa pier. Ano ba yan? Kaasar! Alam mo ikaw, lihim na chismoso ka rin pala, no? Sige na nga, tignan na natin kung anong meron dyan. Pero bilisan lang natin, ha? Pumasok kami sa talahiban at sinundan namin ang dinaanan ng sasakyan. Wala pang 1 minuto, tumambad sa amin ang mga kahon na ibinababa namin sa bangka. Nakabukas na ang mga yon at nakatambak sa isang bahagi ng talahiban. Teka lang, yan ba yung mga kahon na pinababa sa atin ni Sir Delphine? Oo, ito nga mga yun, Ricardo. Hindi ako pwede magkamali kasi natatandaan ko ang itsura ng mga yun eh. Pero bakit nakatambak ang mga yan dito ah? Saka, grabe ah. Ang baho talaga ng mga yan. Parang nasusuka tuloy ako ah. Kaya nga eh. Ano nga kaya talaga ang laman ng mga kahon na yan, no? Saka bakit kailangan dito itapon ng mga yan? Si Sir Delphine lang ang makakasagot ng tanong mo. Pero duda ako na sasabihin niya sa atin ang sagot. Friend, hindi kaya dapat itigil na natin yung trabaho natin kay Sir Delphine? Baka kasi illegal na bagay lang laman ng mga kahon na yan eh. O diba? What if madamay tayo dyan? Bakit naman tayo madadamay? Inutusan lang naman tayo na magbuhat ng mga yan. Wala tayong kinalaman dyan. Kahit na, friend. Baka sa atin pa ituruan lahat ng yan kung illegal nga ang laman ng mga kahon na yan. Kumalma ka lang, pwede ba? Kung palagi ka nag-iisip ng di maganda, ay pipigilan ka niyang yumaman. Paano? Kung may oportunidad na sa harapan mo tapos pagdududahan mo pa, di nawala na sa iyong oportunidad na yun. Pero huwag ka mag-alala. Kapag may pagkakataon, tatanungin ko ulit si Sir Delphine tungkol sa laman ng mga kahon na yan. Malay mo, sumagot na siya, di ba? Umalis na kami ni Ricardo sa talahiban at nagpatuloy na kami sa paglalakad papunta sa pier. Habang naglalakad, ay nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Mas lalo kasing tumindi ang kagustuhan kong malaman kung ano nga ba ang laman ng kahon na yon. Pagdating namin sa pier, ay sinalubong kami ni Sir Delphine. Alam ko na meron ulit siyang ipapatrabaho sa amin ng kaibigan ko. O paano? Mamaya ulit ha. 12:00 ulit. Pero sa pagkakataong to, mas malaki na.
tig 2,000 na ang ibabayad ko sa inyo. Talaga, sir? Pero bakit naman tumaas? O bakit? Ayaw mo ba? Eh di 1,000 na lang ulit. Ay, hindi naman po sa ganun, sir. Nagtataka lang po ako kung bakit tumaas po ang sahod namin eh. Mas maraming kahon kasi ang ibababa nyo mamayang gabi. Baka sabihin nyo na abusado ko. Kaya dadagdagan ko ang bayad ko sa inyo. Grabe ah. Ang galante mo naman, sir. Ang laki siguro ng bayad sa inyo ni Don Miguel, no? Hindi nyo na kailangan malaman pa kung magkano ang binabayad nyo sa akin. Bakit? BIR ba kayo? Para ipaalam ko sa inyo kung magkano ang kinikita ko, ha? Sir naman, hindi ko tinatanong kung magkano ang sinasahod nyo kay Don Miguel. Sinasabi ko lang na ang laki siguro ng kinikita mo sa trabaho mo sa kanya. Kasi di ba? Hindi mo na chine-check yung mga kahon. Kahit dapat tinitigdan mo yon kasi yun ang trabaho mo rito ah. Teka nga. Ano ba pinupunto mong bakla ka? Sir. Nakita po namin yung mga kahon dun sa talayban kanina. Wala na pong laman yung mga kahon. Nagtataka po kami kung bakit nakatambak ka mga yun dun. Hindi ko alam na doon tinatambak ang mga kahon na yun. Ang tanungin nyo, ayos sakay ng truck na kumukuha sa mga kahon. Sir, baka pwedeng malaman namin po kung ano ba talaga ang laman ng mga kahon. Gusto nyo ba talaga malaman ang totoo? Oo naman, sir. Kaya nga po kami nagtatanong, di ba? Hindi ko alam. Sir, paano hindi nyo po alam? Hindi ko alam kung anong laman ng mga kahon na yun. Wala akong ideya kung anong meron sa mga kahon na ibinababa nyo mula sa bangka. Seryoso ka ba, sir? Hindi mo talaga alam o ayaw nyo lang po sabihin sa amin? Aba, mukha ba ako nagbibiro sa itsura kong to? Kung ganun, sir, hindi mo pala talaga alam ang laman ng mga kahon na yun? Pero hindi ba dapat, sir, inaalam mo yun kasi yun ang trabaho mo rito sa pier? Sir, baka kasi illegal ang laman ng mga kahon tapos kapag nalaman ng ibang mga pulis, baka madamay pa tayo, sir. Maigpit na bili ni Don Miguel na hindi ko pwedeng buksan ang mga kahon. Binayaran niya ako ng malaki para hindi na dumaan sa inspeksyon ng mga yun. Sandali, natatakot ba kayo? Kung natatakot kayo, ay sa iba ko nalang papatrabaho yung trabaho ninyo. At dami niyo pa sinasabi, kumikita naman kayo. Oo, sir, inaamin ko natatakot kami. Dahil baka mapahama kami sa trabaho namin sa iyo eh. Kapag kasi illegal ang laman ng mga kahon, damay kami kahit wala kaming kinalaman doon. Kahit ikaw, sir, pwede ka rin madamay. Kaya importante na malaman natin kung anong laman ng mga kahon na yon. Alam nyo, nakukulilin ang tenga ko sa inyong dalawa eh. Ganito na lang gawin natin. Huwag na kayo magtrabaho sa akin at kukuha na lang ako ng ibang kargador na magbubuhat ng mga kahon. O ano, ayos ba? Sir, wag naman po. Friend, hayaan mo na nga siya. Masyado na tayong tinatakot niyan eh. Para lang gawin natin ang kaduda-dudang trabaho natin sa kanya. Okay po, Sir Delphine. Maghanap na lang po kayo ng papalit sa amin. Mas gugustuhin pa namin magkargador sa mga gamit ng mga pasahero kaysa magbuhat ng mga kahon na wala kaming ideya kung ano ang laman. Tama! Ganyan nga gawin nyo. Pero tandaan nyo, hindi nyo kikitain sa isang buong araw ang pinapasahod ko sa inyo. Hinila ko ni Ricardo palayo kay Delphine. Nagtungo kami sa karinderya ni na Michelle. Walang masyadong kumakain, kaya umupo muna kami roon. Ricardo naman! Bakit mo pinagsalita ng ganun si Sir Delphine? Yan tuloy! Nawala na yung racket natin sa kanya. Aba, sayang yun. Huwag kang manghinayang na mawala sa atin yung trabaho natin sa kanya, no? Alam mo, friend, kahit nga ikaw, di ba? Nagdududa ka na rin sa laman ng mga kahon na yun. Kahit na pa eh. Sayang yung trabaho natin. Sana makakapag-ipon na tayo. Sipin mo yung babayad sa atin mamaya, 2,000 piso rin yun. 2,000? Tapos ano ang kapalit? Makukulong tayo. Himas rehas, ganon. Huwag na lang, no? Carry lang. Kahit lumaki na lumaki ang mga muscles ko sa pagtatrabaho. At least, alam kong hindi ako makukulong. Teka. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? At para yatang nag-aaway kayong dalawa. Michelle, ikaw pala. Hindi kami nag-aaway ni Ricardo. May pinag-uusapan lang kami. Ano nga yun? Pwede bang makichismis? Nako, ito kasing si Alvin, nangihinayang na pinalitan na kami ni Sir Delphine dun sa trabahong binigay niya sa amin tuwing 12:00 ng hating gabi.
Ano bang trabaho yan? Bakit ating gabi talaga? May mga binababa kaming kahon dun sa isang bangka tapos kinukuha ng isang truck yung mga kahon. Tapos hindi na namin knows ang laman ng mga kahon at kahit si Sir Delphine ay hindi rin alam. Natatandaan ko na. Nabanggit nyo nga sa akin yan. Pero paano hindi alam ni Delphine? Hindi ba trabaho niya ang pag-i-inspeksyon sa mga ganung bagay? Hindi niya na ini-inspeksyon ang laman ng mga kahon. Medyo nagdududa na nga kami ni Ricardo eh. Tapos nung nagtanong kami, nainis siya. Pero kasalanan talaga ni Ricardo eh. Kasi siya ang talagang nagpainit sa ulo ni Sir Delphine kanina. Alam nyo, mas okay na wag nyo nang gawin ang trabahong yun. Kasi baka kung ano laman ng mga kahon na yun eh. Baka droga yun. O kaya, ay kung anong illegal na bagay. Tapos kapag nagkahulihan, baka madamay pa kayo. O diba? Pati si Michelle, parehas ng sinabi ko. Oo na. Pero nangihinayang kasi talaga ako sa kinikita natin dun eh. Eh di magtiis na muna tayo sa pagkakarga doon. Back to basic. Siguro naman may darating din na panibagong racket sa atin, di ba? Yung malinis. Nang sandaling yon, ay inisip ko na may dahilan kung bakit nawala sa amin ni Ricardo ang trabaho namin na yon kay Sir Delphine. Naniniwala kasi ako na lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tao ay merong dahilan. At kung ano ang dahilan na yon ay sigurado kong malalaman ko rin sa takdang panahon. Nang sumunod na araw ay maaga kaming nagising ni Ricardo. Pagdating namin sa pier ay nagtaka kami dahil merong mga pulis at ambulansya roon. Maraming mga taong nakikiusyoso pero hindi kami makapunta sa mismong pier dahil merong nakaharang na dilaw na kordon. Lumapit sa amin si Michelle at sa kanya ako nagtanong kung ano ang nangyayari. Michelle, anong meron? Bakit may mga pulis? May nakita kasi na lalaking palutang-lutang sa dagat. Patay na. Ha? Patay? Nalunod ba yung lalaki? Ayon sa narinig ko, may mga sugat daw yung lalaki. Hindi kaya nilapa siya ng pating? Ewan ko ha. Hindi ko rin alam eh. Maya-maya pa ay natanaw namin ang isang stretcher na isasakay sa ambulansya. Tinatakpan ng puting tela ang taong nakahiga sa stretcher. Hindi kalayuan ang ambulansya sa kinatatayuan namin, kaya malinaw namin yung nakikita. Isang umiiyak at nagwawalang babae ang lumapit sa stretcher. Napag-alaman namin na asawa siya ng lalaking namatay. Pinigilan siya ng mga pulis pero huli na dahil nahablot ng babae ang puting tela at doon tumambad sa aming lahat ang kalunos-lunos na itsura ng katawan ng lalaki. May mga napasigaw at hindi kinayang tignan ng bangkay. Habang ako naman ay nanlaki ang mga mata at nanghilakbot. Puno ng sugat ang buong katawan ng lalaki at wakwak ang kanyang tiyan. Bagya pang nakalabas ang kanyang bituka at kapansin-pansin ang malalalim na sugat niya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, lalong-lalo na sa leeg, na para bang kinalmot yon ng matutulis na kuko. Hindi nagtagal ay umalis na ang ambulansya habang ang mga pulis ay nanatili sa pier para mag-imbestiga. Sinabihan kami na bukas pa kami makakapagtrabaho dahil sa ginagawa ng mga pulis. Wala kaming nagawa ni Ricardo kundi ang umuwi na lamang sa bahay. Ay, salamat! Ay, for the first time, makakapagpahinga na rin tayo kahit isang araw lang. Ano ka ba naman, Ricardo? Parang ang saya-saya mo pa na may namatay kaya makakapagpahinga tayo ngayon. Ang OA mo naman, friend. Hindi ko sinasabing happy ako kasi may na-deads, no? Masaya ako kasi makakapagpahinga tayo today. Magkaiba yun, no? Pero alam mo, friend, nakakatakot yung nangyari sa pier, no? Biruin mo.
Ang tagal na natin nagtatrabaho doon. Tapos ngayon lang may pagpatay na nangyari doon. Sino naman kaya ang pumatay doon sa lalaki? Mysterious. May kutob ako kung ano ang pumatay sa kanya. Talaga? Pero ang sabi mo ay ano? Ang ibig mo ba't sabihin hayop ang pumatay sa kanya? Hindi. Hindi hayop. Nakita mo naman yung mga sugat ng lalaki, di ba? Wala ka bang naaalala sa mga ganong klase ng sugat? Sigurado ako na hindi yun ang unang beses na nakakita ka ng isang bangkay na may mga ganong sugat. OMG! Huwag mong sabihin na aswang ang pumatay dun sa lalaki. Hinala pa lang naman tun sa akin. Hindi pa ako sigurado. Pero mukhang correct ka, friend. Ngayon ko lang na-realize na yung mga sugat ng bangkay dun sa pier ay kagaya ng mga sugat ng mga victim ng aswang. Diyos ko, friend. Hindi kaya ito na ang tamang panahon para bumalik ka na ulit sa pagiging antingero mo? Makipag-fight ka na ulit sa mga juswang na yan, please. Hindi na ako babalik sa pakikipaglaban sa mga aswang. Matagal na akong nagdesisyon na kahit na anong mangyari ay hindi ko nagagamitin ang aking anting-anting. Alam mo ang dahilan ko. Ayokong bumalik yung tiwala ko sa sarili ko. Na kaya kong protektahan ng lahat pero sa huli, hindi ko maililigtas yung mga taong malapit sa akin. Hindi ko na kayang pagdaanan yung sakit nung pinatay ng mga aswang si Lola. Tapos hindi ko siya nagawang tulungan. Oo na. Sorry na, friend. Naiintindihan na kita. Natatakot lang talaga kasi ako Baka may aswang na naman dito sa lugar natin. Alam mo naman, di ba? Ikaw lang kasi ang kakilala ko na nakikipaglaban sa mga ganong klase ng halimaw. Sigurado ako na kung may aswang dito, ay may mga taong magiging bagong tagapagtanggol. Hindi ko napapansinin ulit ang ganong kabigat na tungkulin. Iniwanan ko si Ricardo sa sala at pumasok ako sa aking kwarto. Pagkasarado ko ng pinto ay nagtaka ko dahil nasa ibabaw na naman ng aking higaan ang aking anting-anting. Sa inis ko ay kinuha ko ang anting-anting at ibinato ko yun sa labas ng aking bintana. Kinabukasan ay bumalik na ang normal na operasyon sa pier kaya muli kaming nakapagtrabaho ni Ricardo at ang iba pang mga kargador. Halos lahat ng tao roon ay pinag-usapan ang nakitang bangkay sa dagat. Lahat ay may kanya-kanyang haka-haka kahit patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis. Bagamat may hinala ako na aswang ang pumatay doon sa lalaki, ay gusto ko pa ring malaman ang katotohanan. Kaya nang nakita ko si Delphine na naninigarilyo sa dulo ng pier, ay lumapit ako sa kanya. Ano't lumalapit ka pa sa akin? Alam mo, kung makikipag-usap ka sa akin na kunin ulit kita doon sa trabaho niyo dati sa akin, huwag mo na subukan. Nakakuha na ako ng kapalit niyo. At mas okay sila kaysa sa inyong dalawa dahil wala silang napakaraming tanong. Sir, hindi naman ho yun ang dahilan kung bakit gusto kitang makausap Itatanong ko po sana kung ano na pong balita sa investigasyon sa patay na nakita rito kahapon. Aba malay ko, hindi naman ako naka-assign dun kaya wala akong alam sa nangyayaring investigasyon. Kasi sir, naisip ko na baka aswang po ang pumatay dun sa lalaking yun. Aswang? Nagpapatawa ka ba? Anong aswang ang sinasabi mo? Paanong aswang ang papatay doon? Di naman totoo mga aswang-aswang na yan. Sir, totoo mga aswang. Kahit magtanong ka pa sa mga tao sa barangay kung saan kami nakatira, lahat sila ay papatunayan sa'yo na totoo ang mga aswang. At talagang papagurin mo pa ako para lamang pumunta sa lugar nyo. Maniwala ka sir, ako mismo. Isa po akong antingero na nakikipaglaban noon sa mga aswang. Wala ka pa kasi rito sir nung panahon na nakikipaglaban pa ako sa mga aswang. Yung mga sugat po ng lalaking nakita kahapon ay kagaya ng mga sugat ng mga naging biktima ng mga aswang. Kalokohan. Ano bang akala mo sa akin ha? Bata na maniniwala sa mga sinasabi mo?
Alam mo, ang gaan ng pakiramdam ko kanina rito nang mag-isa lang ako. Pero nung dumating ka, nasira na ang araw ko dahil sa mga sinasabi mo na yan. Lubayan mo na nga ako. Sige na, sige na. Pero sir, nagsasabi ako ng totoo. Gusto ko sana sir, nabigyan nyo ng babala ang mga pulis o kaya isabihin nyo na dagdagan ng mga pulis dito sa pier lalo na po sa gabi. May pakiramdam kasi ako na masusundan pa ang pagpatay ng aswang. Sino ka ba para utusan ako ha? Pwede ba Alvin, umalis ka na? Lumayo-layo ka na sa akin. Dahil kapag ako naubos ang pasensya ko sa'yo, iuhulog talaga kita sa dagat. Sir, maniwala ka sa akin. Totoo sinasabi ko. Sinabi nang umalis ka na Panira ka ng araw Wala na akong nagawa kundi ang lumayo kay Sir Delfin. Nang nakalayo na ako, ay napahinto ako nang sumalubong si Ricardo sa akin. Oh, what happened, friend? Ang layo ko sa inyo na Sir Delfin, pero nakita ko na parang galit na galit siya sa iyo. Sinabi ko kasi sa kanya na baka aswang yung pumatay dun sa lalaki. Tapos ayaw niya maniwala Siyempre, pinilit ko maniwala siya, kaya nagalit siya. Kung nandito sana siya nung panahon na nakikipaglaban pa ako sa mga aswang, ay madali siyang maniniwala sa mga sinabi ko sa kanya. Nako, totoo yan. Baka nga mamaya maging idol ka pa nun, no? Kung nakita niya kung gaano kakalupit na makipaglaban sa mga aswang. Alam mo, friend, mahirap talagang paniwalain ng mga taong hindi pa nakikita ang isang bagay o ang isang nilalang. Hindi ba? Meron tayong kasabihan na to see is to believe. Ang ibig bang sabihin kailangan mo na makakita ni Sir Delfin ng aswang bago siya maniwala sa akin, ganun ba? Correct na malaking check. Tama ka dyan sa sinabi mo, friend. Ewan ko Ang gusto ko lang naman ay merong mga tao na kagaya ng mga pulis na magpoprotekta sa mga tao. Kung tama nga ang hinala nating may aswang na dito sa pier. Ano bang aasahan mo sa mga pulis? Karamihan talaga sa kanila ay hindi maniniwala sa mga aswang, ano? Saka sa totoo lang, hindi na kailangan ng mga pulis sa pakikipaglaban sa mga aswang. Suotin mo na lang ang anting-anting mo at ready ka na ulit na makipaglaban. O, di ba? Ilang beses na natin napag-usapan yan Ayoko na magpaulit-ulit na mga isasagot ko sa'yo. Kasi alam mo na kung ano maririnig mo mula sa akin. Ang kulit mo talaga. Oo na, hindi na kita pipilitin na bumalik sa pakikipaglaban sa mga aswang. Baka kasi sa kakapilit ko sa'yo, magalit ka pa sa akin. Buti alam mo. Tara. Ang mabuti pa, magtrabaho na tayo. May paparating na bangka at maraming sakay. Salubungin na natin bago pa tayo maunahan ng iba pang kargador. Sinubukan kong ituon ang aking atensyon sa pagtatrabaho. Ngunit hindi ko magawang alisin sa utak ko ang posibilidad na meron na ngang aswang sa pier. Nangamba ako na baka masundan pa ang pagpatay ng mga aswang at baka habang nangyayari yun ay walang kahit isang maglakas ng loob para tumindig at makipaglaban. Sa araw na yon ay maraming bangka ang dumaong sa pier. Kahit gabi na ay may mga bangka pa ring dumarating at sinasamantala namin ni Ricardo ang pagkakataon na yon para kumita. Kaya halos hating gabi na nang naisipan naming umuwi. Habang naglalakad ay nakangiti kong binibilang ang kinita ko ng araw na yon. Hindi ba pwedeng sa bahay mo nalang bilangin yung pera mo, friend? Baka naman ma-hold up pa tayo niyan. Talagang binubuyang-yang mo pa. Subukan lang nila dahil magsisisi sila. Ay, oo nga pala. Aswang nga kaya mo labanan. Hold upper pa kaya? Nakakatuwa. Ang laki ng kinita natin ngayon. Sulit yung pagod natin, no? Kaya nga gusto ko na makauwi. Kasi super pagoda na talaga ako, friend. Para bang gusto ko tuloy magpamasahe bukas. O ano? Sama ka ba sa akin magpamasahe? Ayoko. Iba naman kasing massage parlor yung pinupuntahan mo . Di wag. Kung ayaw mo, basta magpapamasahe ako bukas ng gabi bago umuwi. Napahinto kami nang may biglang lumabas na nakakatakot na nilalang
mula sa talayban. Mukha siyang halimaw na gutom dahil sa laway na tumutulo sa kanyang bibig. Nanlilisik ang mga mata niya at tila anumang sandali ay aatake siya sa amin. Mahigpit na napahawak si Ricardo sa braso ko. Fred, ano ba yan? Tama nga tayo. May aswang na naman dito sa atin. Malas, wala akong dalang kahit na anong sandata. Wait lang, friend. May balisong akong dala. Palagi kong dala-dala to kasi remembrance to sa akin ng ex-boyfriend ko na taga Batangas. Akin na, bilisan mo! Nanginginig ang kamay na inilabas ni Ricardo ang balisong mula sa kanyang maliit na bag. Nang iabot niya yun sa akin, ay mahigpit ko yung hinawakan at hindi ko na inalis ang tingin ko sa aswang. Galit na umangil ang aswang bago yun sumugod sa amin. Malakas kong itinulak si Ricardo sa gilid ng kalsada at tumili siya nang napasubsob siya sa talahiban. Walang takot kong nilabanan ng aswang. Iniwasan ko ang mga pagsunggab niya, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nagawa akong kalmutin ng aswang sa braso. Tumiim ang bagang ko at doon na ako umatake ng sunod-sunod. Malakas kong sinipa sa tiyan ng aswang. Nang natumba siya ay pumaibabaw ako sa kanya. Paulit-ulit kong sinaksak ang aswang sa leeg hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Doon na ako nilapitan ni Ricardo at nagtatatalon siya sa tuwa nang nakita niyang patay na ang aswang. OMG ka talaga, friend! Wala ka pa rin kupas! Kahit wala sa'yo yung anting-anting mo, imagine! Nakapatay ka pa rin ng aswang! Ibang klase ka talaga, friend! Tumahimik ka na nga. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo eh. Pero putya, tama nga tayo. May aswang na naman dito sa atin. Pero ang hindi natin sigurado ay kung isa lang to o may iba pang mga kasama. Wish ko lang siya lang mag-isa, friend. Pero friend, ano kaya? Umuwi na tayo? Para magamot ko na yung sugat mo sa braso. Tignan mo, dugo ng dugo, oh. Iniwanan namin ang katawan ng aswang sa gitna ng kalsada dahil ang gusto ko ay makikita kagad yun ng mga tao. Yun ang paraan ko para malaman ng mga tao na may aswang at kailangan nilang mag-ingat. Habang naglalakad ay napalingon ako sa likod at nagulat ako nang nakita ko na may dalawang aswang ang may buhat sa katawan ng aswang na pinatay ko. Mabilis silang pumasok sa talayban kaya hinabol ko sila roon. Ngunit hindi ko na sila nakita. Nahirapan akong hanapin sila dahil mas madilim sa parting yon. Friend, ano ba nangyari? Bakit bigla kang tumakbo rito? May nakita akong dalawang aswang na kinuha yung katawan ng aswang na pinatay ko eh. Hindi ko na nakita kung saan sila nagpunta. Biglang nawala eh. Shucks! Ibig sabihin, may iba pang aswang dito, friend! Diyos ko, dahil natatakot na talaga ako. Luminga ako sa paligid para masiguro na wala na ang mga aswang. Nang hihinayang ako ng mga sandaling yun dahil hindi ko napatay yung dalawa pang aswang. Maya-maya pa ay naglakad na ulit kami ni Ricardo pauwi. Pagdating sa bahay ay agad na inisikaso ni Ricardo ang sugat sa braso ko. Hay nako, buti na lang at hindi malalim tong sugat mo. Pero friend, sa palagay mo, bakit kaya kinuha ng mga aswang yung katawan ng aswang na pinatay mo, no? Isa lang ang sagot na naiisip ko. Ayaw ipaalam ng iba pang aswang sa mga tao na nandito na sila. Itatago nila ang bangkay ng aswang na yun para hindi makita ng mga tao. Ganun yun. May point ka naman. Kapag nga naman hindi alam ng mga tao na may aswang dito, ay hindi sila mag-iingat, diba? Kaya mas magiging madali para sa mga aswang na yon ang makapangbiktima. Ang ipinagtataka ko lang ay kung paano muling nagkaroon ng mga aswang dito sa lugar natin. Baka kasi may natira pang aswang dun sa mga nakalaban mo before. Tapos, nagparami siya o sila, di ba?
Hindi, imposible. Sigurado ako na bago ako tumigil sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay naubos ko na silang lahat. Yun lang kasi ang naiisip kong sagot sa question mo eh. Pero nakapagtataka naman kasi talaga. Nasa isang isla tayo. At makakapasok lang ang ibang tao rito kung sakay sila ng mga bangka o barko, di ba? Hindi kaya sumakay nga sila ng bangka o barko? Baka nagkunwaring bakasyonista ang mga aswang pero ang totoo ay nandito sila para magasik ng lagim, para pumatay ng mga tao. Tumahimik ako matapos ko yung sabihin. Naisip ko kasi na malaki ang posibilidad na tama ang sinabi ni Ricardo at isang bagay lamang ang naisip kong paraan para makumpirma kung tama nga si Ricardo sa kanyang sinabi. Kinabukasan ng umaga, matapos kong maligo at magbihis ay lumabas ako ng bahay. Kinuha ko ang anting-anting sa pinagtapunan ko. Nasa ilalim yon ng puno ng mangga na parang hinihintay lang niyang kunin ko siya. Pagkakuha ko sa anting-anting ay isinuot ko yon sa aking leeg. Pumikit ako at hinawakan ko ang anting-anting. Saka ako umusal ng orasyon upang muling mabuhay ang taglay nung kapangyarihan. Pagkatapos ay pumasok na ako sa bahay at sakto na palabas na rin si Ricardo. Anong ginagawa mo sa labas, friend? Oh my God! Wait lang! Totoo ba itong nakikita ko? Suot mo na ulit ang anting-anting mo! Makikipaglaban ka na ulit sa mga aswang? Ay! Sabi ko na nga ba eh! Hindi mo kayang tiisin na hindi mo kami protektahan! Ano ba sinasabi mo? Hindi ako makikipaglaban sa mga aswang, no? Ha? Anong hindi? Suot mo na nga yung anting-anting mo, oh. Sa ibang bagay ko to gagamitin. Meron kasi tong kapangyarihan na malalaman ko na aswang ang isang tao. Mararamdaman ko yun kapag tinignan ko sila. Di ba sabi mo baka yung mga nagbabakasyon dito sa atin ng mga aswang? Maaari kasi na nagpupunta sila sa pier para magbasid o makihalubilo sa mga tao para hindi sila paghinalaan, di ba? O kaya, pwede mong, dun tayo sa maaari kasi. Maaari kasi na nagpupunta sila sa pier para magmasid o kaya makihalubilo sa mga tao para hindi sila paghinalaan. O kaya, pwedeng patuloy pa rin ang pagpunta ng mga aswang dito sa atin, sakay ng bangka o barko. Kaya magmamatsyag din ako sa mga dumadating na tao sa pier. So, doon mo lang gagamitin yung anting-anting. Hindi ka talaga makikipaglaban, ganun? Hindi na. Siguro kailangan ko pang kumbinsin si Sir Delphine na tulungan akong kausapin ng mga pulis para warningan nila ang mga tao. Nako, wag ka nang umasa pa kay Sir Delphine, no? Pero friend, nakipaglaban ka na ulit sa aswang kagabi, di ba? Bakit hindi mo pa ituloy-tuloy? Yung kagabi, napilitan lang ako makipaglaban sa aswang dahil kailangan kong ipagtanggol ang ating sarili. Aba, kung di ko yung ginawa, malamang patay na tayo kagabi. Kwento na lang tayo ngayon. Matapos yun, ay inaya ko na si Ricardo na magpunta sa pier. Dahil sa wala na ang bangkay ng aswang sa daan, ay naisip ko na wag munang sabihin sa iba na may aswang ulit sa aming lugar. Ang gusto ko ay makakuha ako ng matibay na ebidensya upang maging ang mga hindi naniniwala sa aswang, gaya halimbawa ni Sir Delphine, ay madali ko nang mapaniwala. Pagdating sa pier ay sinimulan ko na kagad ang pagmamatsyag sa mga tao, lalo na sa mga pasaherong bumababa mula sa mga bangkang dumarating. Pinakiramdaman ko ang bawat isa sa kanila, pero ilang bangka na ang dumating ay wala akong napansing aswang kahit na isa. Habang kumakain kami ni Ricardo sa karinderya, ay ang ginagawa kong paghahanap sa mga aswang ang naging usapan namin. O ano? Kumusta, friend? May nakita ka bang aswang kanina sa pier? Wala pero susubukan ko pa rin mamaya. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakakita ng aswang. Well, good luck na lang sa'yo, friend. Hindi naman kita matutulungan pagdating sa ganyang bagay
Wala naman kasi akong anting-anting. Pero sana talaga, friend, mawala na yung mga aswang dito, no? Nakakaloka kasi. Hindi na ako makarampa sa gabi. Hindi na rin ako nakakapagpamasahe. Teka, nag-uusap ba kayo tungkol sa aswang? Ang Diyos ko ka naman, Michelle. Bigla ka na lamang sumusulpot. Buntik na akong ma-heart attack sa'yo, ha? Ay, sorry. Parang narinig ko kasi na may nabanggit kayo tungkol sa aswang. Ano, friend? Sasabihin ba natin kay Michelle? Sa palagay ko ay si Michelle muna ang pagsabihan natin. Ganito kasi yun, Michelle. Kagabi ay may aswang na umatake sa amin habang pauwi na kami. Mabuti na lang talaga at nagawa ko siyang patayin. Ha? Ibig sabihin may aswang na naman dito? Pero wala akong naririnig na balitang may nakitang bangkay ng aswang. Yun na nga ang problema eh. Nang makalayo na kami sa bangkay ng aswang, ay kinuha siya ng 2 aswang na kasama niya. Sa palagay namin ginawa yun ng 2 aswang na yon para maitago sa mga taong bangkay ng aswang. Para wala kami maging ebidensya na meron na namang aswang dito. Diyos ko, kung may aswang na naman dito, malamang ay mga dayo mga yon, tama? Kasi hindi ba, inubos mo na mga aswang dito noon? Yan din ang hinala namin ni Ricardo eh. Kaya nga suot ko tong anting-anting ko para malaman ko kung may aswang na bumababa doon sa pier. Sa gitna ng aming pag-uusap ay biglang dumating si Sir Delfin. Umupo siya sa tabi ko at ngumisi siya. O ikaw, bakit naririnig ko na puro aswang ang lumalabas dyan sa bibig mo, ha? Pati ba naman to si Michelle ay pinapaniwala mo sa isang nilalang na nabubuhay lang sa imahinasyon mo? Michelle, huwag ka naniniwala sa sinasabi ng mokong na to. Malamang ay tinatakot ka lang nito. Sir, para sa kaalaman mo, naniniwala ako sa sinasabi ni Alvin tungkol sa mga aswang dahil saksi ako noong ginugulo kami ng mga aswang dito. At ilang beses ko na rin nakita na nakipaglaban nun si Alvin sa mga aswang. Nakita mo na, Alvin? Naniniwala na si Michelle sa kasinungalingan mo. Alam mo sir, kung ayaw mo maniwala sa amin na totoo ang aswang, ay manahimik ka na lang. Kakain ka ba o mamibwisit ka lang dito? Kasi, kung yung pangalawang sinabi ko ang dahilan kung bakit ka nandito, eh mawalang galang na po. Pero umalis na po kayo, sir. Tumiim ang bagang ni Delfin at saka ito umalis. Nag-appear sina Michelle at Ricardo at malakas silang tumawa. Hindi mo na dapat pinagsalita ng ganun si Sir Delfin, Michelle eh. Kailangan natin ng tulong niya sa problema natin ngayon. Siya lamang ang may kakayahan na kausapin ng mga pulis para labanan ng mga aswang. Hindi ba? Kinausap ko na siya tungkol dyan, friend. Pero ano nangyari? Wala ka na pala, di ba? Nga. Alvin, naiintindihan ko kung bakit ayaw mo nang bumalik sa pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil naikwento mo na yun sa akin dati. Pero naniniwala rin ako na kung anong nakatakda mong gawin ay hindi mo yun matatakasan kahit na ano pa ang gawin mo. Sa totoo lang, hindi na namin kailangan ng tulong ng mga pulis. Ikaw lang ay sapat na para maubos ang mga aswang na nandito sa lugar natin. Hindi na ako babalik sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ayoko na masaktan ulit sa oras na hindi ko na naman maprotekta ng mga taong malapit sa akin. Sinabi ko nga rin yan sa kanya eh. Pero ayoko na siyang pilitin. Pero I believe na kung nakatadhana na babalik ang friend kong ito sa pagiging antingero niya at manunugis ng mga aswang, ay kusa yung mangyayari. Mafe-feel niya yon sa self niya. Sigurado yon 100%. Nagpaalam na ako kina Ricardo at Michelle dahil hindi ko na gusto ang pinag-uusapan namin. Bumalik na ako sa pier upang magtrabaho. Nang sandaling yon, ay wala pa akong nakikitang dahilan para bumalik sa dati kong ginagawa. Naniniwala ako na gagawa ng paraan ang Diyos para kahit isang tao ay merong makikipaglaban sa mga aswang na nasa aming lugar ng panahong yun. Kinagabihan, habang mahimbing ako natutulog, ay dinalaw ako ng isang kakaibang panaginip. Sa panaginip kong yun, ay dinalaw ako ni na lolo at lola
Hindi naman yun ang unang beses na nakita ko sila sa panaginip ko. Pero yun ang unang beses na sabay silang dumalaw sa akin habang tulog ako. Kinausap nila ako at sinabi nila na alam nila na gusto ko nang bumalik sa pagiging antingero. Sinabi ni Lolo na hindi ko maaaring takasan ang aking tungkulin na iniwanan niya sa akin. Habang si Lola naman ay hinawakan ng isa kong kamay at sinabi niya na wala akong kasalanan sa pagkamatay niya. Aniya, ay nakatakda na talaga ang kamatayan niya ng araw na yon at masaya na siya kung nasaan siya dahil magkasama na silang dalawa ng aking lolo. Nang nagising ako mula sa panaginip na yon, ay tagaktak ang pawis ko sa aking muka. Walang tigil ang paglandas ng luha sa aking magkabila ang pisngi. Doon ko na nasiguro na kaya palagi kong nakikita kung saan-saan ang aking anting-anting ay dahil isa yung paraan ni na lolo at lola para sabihin sa akin na kailangan ko nang balikan ang pakikipaglaban ko sa mga aswang. Pagsapit ng umaga, pagkagising ko, ay kinuha ko ang aking matalas na itak na ginamit ko nung nakikipaglaban pa ako sa mga aswang. Nagpunta ako sa likod ng bahay at sinimulan kong mas hasain pa ang itak. Habang ginagawa ko yun, ay lumapit naman sa akin si Ricardo. Diyos ko, nandito ka lang pala. Oh, magluluto na ako ng almusal, friend ah. Ay, teka, wait. Anong ginagawa mo? Bakit tinahasa mo yung itak na yan? Kung hindi ako nagkakamali, yan ang itak na ginagamit mo sa pakikipaglaban sa mga aswang, daba? Tama ka ito ngayon. Nakapagdesisyon na kasi akong bumalik sa pagiging antingerong manunugis. OMG! Totoo ba yan, friend? Nakikita mo nang hinahasa ko tong itak eh. Tapos magtatanong ka pa kung totoo ang sinabi ko. Pambihira ka talaga, oo. Hindi lang kasi ako makapaniwala na gagawin mo ulit yan. Sa tuwing kinakausap kasi kita about dyan, iisa lang ang sagot mo sa akin pero iba na ngayon. Diyos ko, Day. Sobrang happy ko lang. Pero friend, ano nagbabago sa isip mo? Napanaginipan ko kasi sina lolo at lola kagabi. Pinababalik na nila ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit pala nasa kabilang buhay na sila, ay alam na alam pa rin nila ang nangyayari dito. Pero ang talagang nagpabago ng isip ko ay nang sabihin ni Lola na wala akong kasalanan sa pagkamatay niya at masaya na siya sa kung nasan siya ngayon dahil kasama niya na si Lolo. Finally! Makikita na ulit namin ang galing mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sobrang happy ko talaga, friend. Naku, kailangan ng kabahan ng mga aswang na yon dahil hindi magtatagal ay madededs na silang lahat. Napangiti ako sa mga sinabi ni Ricardo. Nakakatuwa kasi na kahit matagal na akong tumigil sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay hindi nawala ang tiwala ni Ricardo sa kakayahan ko. Hindi na kami nakapag-almusal ni Ricardo sa bahay, kaya nagdesisyon na kami na kumain na lang sa karinderya ni na Michelle. Ngunit pagdating namin doon ay nagtaka kami dahil sarado ang karinderya nila. Hanggang sa narinig namin ang pag-uusap ng ilang kargador na nasa ospital daw si Michelle. Nagtanong kami sa mga kargador kung anong nangyari kay Michelle at ang nasabi lang nila ay may nanakit kay Michelle at sugatan itong dinala sa ospital. Iisa lamang ang ospital sa lugar na yon, kaya alam namin ni Ricardo kung saan namin pupuntahan si Michelle. Ipinagpaliban muna namin ang aming trabaho para puntahan si Michelle at malaman ang lagay niya. Sumakay kami ng tricycle papunta sa ospital. Friend, kinakabahan ako. Hindi kaya aswang ang dahilan kung bakit nasa ospital si Michelle ngayon? Yan nga din ang naiisip ko kanina pa eh. Sana naman ayos lang siya. Pero ito ang kinakatakutan kong mangyari. Yung may mangyaring masama sa mga taong importante sa akin, tapos hindi ko sila nagawang iligtas o protektahan. Alam mo, friend,
Dapat mo malaman na may mga bagay at pangyayari na hindi mo kontrol. Lalo na kung nakatakda talaga yung mangyari. Ewan ko ba, Ricardo? Hindi ko maiwasang sisiin ang sarili ko kapag may nangyayaring hindi maganda, lalo na kapag may kinalaman ito sa mga aswang. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa ospital. Agad naming itinanong sa help desk kung nasaan ang kwarto ni Michelle. Nang nagpakilala kaming kaibigan ni Michelle, ay sinabi sa amin ng nurse ang silid kung saan makikita si Michelle at pinuntahan na namin yon ni Ricardo. Nasa isang maliit na silid si Michelle. Ang nanay niya ang nagbabantay sa kanya. Ayon sa nanay niya, ay hindi pa niya alam ang eksaktong nangyari kay Michelle dahil simula nang dalhin ito sa ospital ay hindi pa ito nagkakamalay. Pero ayon sa mga doktor ay ligtas na si Michelle at hinihintay na lamang itong magising. Nakiusap ang nanay ni Michelle sa amin na baka pwedeng bantayan muna namin si Michelle dahil kailangan itong umuwi upang kumuha ng ilang mga gamit. Pumayag naman kami at nangako kami na kami na ang bahala sa anak niya. Pagkaalis ng nanay ni Michelle ay doon ko lang nakita ng maayos si Michelle. Tama. Mukhang aswang nga ang umatake kay Michelle base sa mga sugat niya. Pero maswerte siya dahil buhay pa siya. Kaya nga, friend. Nakakaawa naman ang kaibigan natin. Ang dami niyang sugat. Sana naman ay magising na siya para malaman na natin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya. Uy, friend! Tingnan mo! Mukhang magigising na siya. Nakita ko ang paggalaw ng talukap ng mga mata ni Michelle. Umangat ang mga daliri niya at hindi nagtagal ay tuluyan ng bumukas ang kanyang mga mata. Humila ako ng upuan at lumapit ako sa kama ni Michelle. Maging si Ricardo ay lumapit din sa kanya. Isang nangihinang ngiti ang sumilay sa labi ni Michelle. Michelle, salamat sa Diyos dahil gising ka na. Kaya nga, halos mamatay na tong friend ko sa pag-aalala sa iyo eh. Manahimik ka nga, Ricardo. Puro ka talaga kalokohan eh. Salamat. At nandito kayo. Si nanay, alam na ba niya ang nangyari sa akin? Oo, Michelle. Nandito siya kanina. At kami na muna ang magbabantay sa iyo kasi kailangan niyang umuwi sa inyo para kumuha ng mga gamit. Pero babalik din siya rito mamaya. Pero, okay lang ba na pag-usapan natin ngayon kung ano ba talaga ang nangyari sa iyo kagabi? Inatake ako ng isang aswang. Nakalimutan kasi namin ni nanay yung pera namin sa karinderya. Kailangan namin yun. Kasi mamimili kami ng mga lulutuin naming ulam. Mag-isa akong bumalik sa karinderya ng alauna na madaling araw para kunin yung pera. Pero habang naglalakad ako, may narinig akong ingay sa talayban. Pumunta ako doon. Tapos, bigla na lang akong sinalaki ng isang aswang na lumabas mula sa isang mahabang kahon. Diyos ko, yung mahabang kahon ba na sinasabi mo ay para bang kabaong nagawa sa kahoy? Oo, ganun nga ang itsura nun. Paano mong nalaman? Yun lang kasi ang unang bagay na pumasok sa isip ko nang banggitin mo yung mahabang kahon. Ang mga kahon kasing yun, ang ibinaba namin nun ni Ricardo sa isang bangka. Ngayon malinaw na sa akin na ang laman ng mga kahon na yun ay mga aswang. At yun ang dahilan. Kaya nakapasok sila rito sa lugar natin nang hindi natin nalalaman at napapansin. OMG! Kaya pala hindi chinecheck ni Sir Alvin ang mga kahong yon. Dahil aswang pala ang laman nun. Ibig sabihin, hinahayaan niya na may mga aswang na nakakapasok dito sa atin. At ang Don Miguel na yon, maaaring siyang pinuno ng mga aswang. Oh my God! Sa palagay ko tama ang lahat ng sinabi mo, Ricardo. Kasabwat nga ng Don Miguel na yon, si Sir Delfin. Napakademonyo talaga ng pulis na yon. Biruin mo, na kaya ng sikmura niyang ipahamak tayong lahat kapalit na malaking pera. Wala talaga siyang puso. Pero sa palagay ko, ay marami ng aswang nandito sa atin.
Paano pa natin sila mapapalayas o mauubos? Don't worry, Michelle. Kasi si Alvin na ang bahala sa kanila. Makikipaglaban na ulit siya sa mga aswang. Totoo ba yun, Alvin? Pero akala ko ay wala ka ng balak na gawin ulit yun. Nagbago ng isip ko, Michelle. Hindi ko kayang pabayaan ang mga tao rito dahil alam kong may tulong akong magagawa. Ang hindi ko lang alam ay kung gaano kalakas ang mga aswang na nandito. Kaya kailangan ko pa rin mag-ingat. Naniniwala ako na kaya mo kaming protektahan, Alvin. Nagawa mo na yun noon ng napakaraming beses at sigurado ako na magagawa mo ulit ang mga yun. Mas lumakas ang loob ko sa sinabing yun ni Michelle at hindi ko napigilan ang pagbangon ng galit sa aking puso dahil sa katotohanan nakasabwat si Sir Delfin sa hindi magandang nangyayari sa aming lugar. Noon ay mataas ang respeto ko sa kanya dahil isa siyang alagad ng batas. Pero sa pagkakataong yun ay nawala na ang respeto kong yun sa kanya. Nang bumalik na ang nanay ni Michelle, ay nagpaalam na kami kay Michelle na aalis na kami. Kailangan ko na kasing kumilos upang ubusin ang mga aswang na nasa aming lugar. Ngunit naisip ko na kailangan kong kumprontahin si Delfin, kaya nagpunta kami ni Ricardo sa pier. Friend, ano nang gagawin natin ngayon? Kakausapin ko si Delfin. Kailangan niyang maturuan ng leksyon sa ginagawa niya. Hindi yata magandang ideya yan, friend ah. Alam kong galit ka sa kanya, kaya huminaon ka muna. At saka mag-isip ka na muna kung anong gagawin mo, huwag padalos-dalos. Kahit tuminahon ako, ito pa rin ang gusto kong gawin. Nakita ko si Delfin na pumasok sa isang public CR at sinundan ko siya roon. Pilit akong pinipigilan ni Ricardo pero hindi siya nagtagumpay. Pagpasok namin sa CR ay naabutan namin si Sir Delfin na naguhugas ng kamay sa lababo. Walang babalang sinuntok ko sa panga si Delfin at natumba siya sa malamig na sahig ng CR. Nahihilong tumayo si Delfin at sinubukan niyang gumanti ng suntok sa akin pero hinawakan ko ang braso niya at saka ko siya binira ulit ng suntok sa tiyan. Napaigik si Delfin at nangihina niyang sinapo ang kanyang tiyan. OMG ka, friend! Ang bayolente mo naman! Mapanakit ka masyado! Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mo, saktan ako ah. Kulang pa yan sa mga kawalang yang ginagawa mo. Pulis ka nga. Pero ikaw pa pala ang magdadala sa amin ng kapamakan. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Bistado ka na, Delfin. Bukayo ka na. Alam na namin na mga aswang ang laman ng kahon na dinadala rito ng Don Miguel na yun at kasabwat ka niya. Kaya pala ayaw mong ipabukas sa amin ng mga kahon dahil aswang pala ang laman ng mga yun, hayop ka. Nasisiraan ka naman ang ulo. Hindi aswang ang laman ng mga kahon. Wala akong alam kung ano ang laman nun. Pero sigurado ko na hindi aswang ang nasa loob ng mga kahon na yun. Bakit hindi mo puntahan si Michelle sa ospital ngayon? Nakita niya na may aswang na lumabas sa isa sa mga kahon na yun. At kaya siya nasa ospital ngayon ay dahil inatake siya ng aswang. Ano? Nasa ospital si Michelle? Oo. At ikaw ang dahilan, hayop ka, kung bakit nangyari yon sa kanya. Sandali, sabihin na nating mga aswang nga ang laman ng mga kahon na yun. Pero maniwala kayo. Hindi ko alam na aswang ang naroon. Ang sabi kasi sa akin ni Don Miguel ay huwag kong bubuksan ng mga kahon. Ang trabaho ko lang ay siguraduhin na mailalagay sa truck ang mga kahon. At hindi na yun dapat pa dumaan sa inspeksyon. Wala talaga akong alam sa mga aswang-aswang na yan, maniwala kayo. Aray ko, sikmura ako. Friend, sa tingin ko nagsasabi ng totoo si Sir Delfin. Feeling ko ay sinusunod lang niya ang Don Miguel na yon dahil binayaran siya nito ng malaking halaga. Tumiim ang bagang ko habang nakatitig kay Delfin. Doon ko napagtantong tama si Ricardo. Bakas kasi ang gulat sa mukha ni Delfin at tila wala siyang kaalam-alam sa mga bagay na sinabi ko.
Alam ko masama ang ugali ko. Pero di ako gagawa ng isang bagay na ikapapahamak ng mga tao sa lugar na ito. Lalo-lalo na kay Michelle. Kung alam ko lang na aswang ang laman ng mga kahon na yun, hindi ko na sana tinanggap ang trabaho ko kay Don Miguel. At ngayong alam mo na ang katotohanan. Anong gagawin mo? Sige nga. Babawi ako sa inyo. Tutulungan ko kayong ubusin ng mga aswang dito. At para maniwala kayo na kaisa niyo ako, ay meron akong impormasyong sasabihin sa inyo. Mamayang hating gabi ay darating dito si Don Miguel. At ang sabi niya sa akin, nung tumawag siya mismo mag-ahatid ng mga huling kahon. Sa palagay ko ay tapos na mamayang gabi ang pagdadala niya ng mga aswang dito. Anak ng putya. Tama nga ang hinala namin. Si Don Miguel nga ang pinuno ng mga aswang. Pati si Don Miguel, isa ring aswang. Ano pa ba sa tingin mo? At may hinala ko na isa silang grupo ng mga aswang na nagpupunta sa isang lugar na kagaya sa atin para dito magasik ng lagim. Kaya aasahan ko ang tulong na sinabi mo. Kailangan na nating tapusin tumamayang hating gabi bago pa tuluyang kumalat ang mga aswang dito sa lugar natin. Hindi ko inasahan na magiging kakampi namin si Delfin sa laban na yon. Pero dahil siya ang mas nakakakilala kay Don Miguel, ay sigurado ko na malaki ang tulong na magagawa niya sa amin. At sa loob ng banyo ay pinag-usapan naming tatlo kung ano ang aming gagawin. Pagsapit ng gabi ay nasa pier na kami ni Ricardo at Delfin. Nakasabit sa bewang ko ang aking itak at habang si Ricardo ay may dalang mahabang 2x2. Bukod doon ay may dala rin siyang bote na may lamang kerosin. May telang nakapasok sa bote at yun ang magpapasabog sa bangka na kinalalagyan ng mga kahon. Napansin ko na kinakabahan naman si Sir Delfin. Kaya kinausap ko siya. Halatang kinakabahan ka, Sir. Huwag kang kabahan. Dahil hindi yan makakatulong kapag nagsimula na tayong makipaglaban sa mga aswang. Parang di ako kakabahan. Ito ang unang beses na makakakita ako ng mga ganong nilalang eh. Akala ko kasi hindi talaga sila totoo. May mga bagay sa mundo na mahirap talagang paniwalaan, Sir. Pero gano'n ka kasigurado na mananalo tayo sa mga aswang? Sipin mo, mga aswang ang makakaharap natin. At hindi normal na tao lang, hindi mga kriminal. Kapag aswang ang usapan, ay hindi mo na kailangan kabahan, Sir Delfin. Kasi, kasama natin si Alvin. Expert na antingero at manunugis ang friend ko na yan, baka kala mo. Matyaga kami naghintay hanggang sa sumapit na ang hating gabi. Isang may kalakihang bangka ang dumaong sa pier. May isang matangkad na lalaki ang bumaba roon. Tanging si Delfin lamang ang lumapit sa lalaki na sigurado kong si Don Miguel. Maya-maya ay mabilis kaming tumakbo ni Ricardo palapit sa kanila. Sinindihan ni Ricardo ang bote at ibinato niya yon sa bangka. Agad na kumalat ang apoy sa bangka at sinunog nun ang mga kahon. Hindi nagtagal ay unti-unting lumubog ang bangka. Sino ang mga lapastangang ito na sumunog sa aking bangka? Alam na namin mga aswang ang laman ng kahon. Walang hiya ka. Niloko mo ako, Don Miguel. Hindi mo sinabi sa akin na nagdadala ka pala ng mga aswang dito sa aming lugar. Nalaman niyo na pala ang katotohanan. Pero huli na. Huli na ang lahat. Dahil nasa lugar na to ang aking mga alagad. Papatayin naming lahat ang mga taong naririto. At dito kami magtatayo ng aming panibagong kuta. Hindi yan mangyayari, Don Miguel. Hindi namin hahayaan na magtagumpay ka sa plano mo. Amin ang lugar na ito. At lahat ng magtatangka ng masama rito ay kamatayan ng kababagsakan. Hindi niyo ako kaya. Dahil sa oras na ito, ay nararamdaman ko ng paparating na ang aking mga alagad. Naramdaman na nila na narito na ang kanilang Panginoon. Nagulat kami
Nang dumating ang mga aswang, ang lahat ay pasugod sa aming tatlo. Sa pagkakataong yun, ay nag-anyong aswang si Don Miguel. Kahindik-hindik ang itsura niya at agad siyang umatake sa amin. Iniharang ko ang sarili ko at napahinto si Don Miguel nang iumang ko sa kanya ang aking matalas na itak. Sir Delpin, Ricardo, kayo na ang bahala sa ibang mga aswang. Ako na ang bahala sa isang ito. Okay, friend. Humanda sa akin ang mga aswang na yan. Hindi sila uubra sa isang baklang may 2x2. Nagsimula na sina Delpin at Ricardo na labanan ang mga alagad na aswang ni Don Miguel. Ginamit ni Ricardo ang hawak niyang 2x2 habang baril naman ang kay Delpin. Habang ako naman ay hinarap ang pinuno ng mga aswang. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Umalis na kayo rito mga diablong buwang kayo. Dahil kung hindi, ay mamamatay kayong lahat. Hindi mo pa ako kilala. Kaya hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Hindi mo rin ako kilala. Kaya hindi mo rin alam kung ano ang kaya kong gawin sa mga aswang na kagaya ninyo. Isang napakalakas na pag-angil ang pinakawalan ng pinuno ng mga aswang at saka siya umatake. Iniwasan ko siya at nang lumagpas siya sa akin ay buong lakas ko siyang tinaga sa likod. Mas lalong nagalit ang aswang kaya sinunggaban niya ako pero sinalubong ko siya ng taga sa balikat. Napaatras siya ng bagya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Doon na kami nagpalitan ng pag-atake. May mga pagkakataong nagagawa kong sugatan ng aswang pero mas lalong lumakas ang loob ko dahil sa mga sugat na yon. Wala akong ibang nais na mangyari ng sandaling yon kundi ang matalo si Don Miguel at ang lahat ng kanyang mga alagad. Makalipas ang ilang sandali ay lumayo muna ako kay Don Miguel dahil nagawa niya akong kalmutin ng malalim sa dibdib. Doon ko nakita na hindi lang sina Delpin at Ricardo ang nakikipaglaban sa mga aswang, kundi maging ang ibang kargador sa pier. Kung ano-anong bagay ang ginamit nila sa pakikipaglaban. Natuwa naman ako dahil nakita ko ang pagtutulungan ng lahat. Isang kahangalan na isipin mo matatalo mo ko. At isang pagkakamali na ang lugar namin ang pinili mo sa kupin, hayop ka. Dahil dito ka na mamamatay kasama ng mga alagad mo. Mabilis na tumakbo ang aswang papunta sa akin hanggang sa narinig ko ang pagsigaw ni Delpin at pinayuko niya ako. Walang pagdadalawang isip na sinunod ko ang sinabi ni Delpin na nasa akin likuran. Pagyuko ko ay pinaputukan niya ng baril ang aswang at bumaon ang bala sa tapat ng puso ng aswang. Napahawak ang aswang sa kanyang dibdib at bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon at mabilis kong nilapitan ang pinuno ng mga aswang at itinara ko ang itak sa leeg niya at nilaslas ko yun. Malakas kong sinipa sa tiyan ang aswang at bumagsak siya sa dagat nang wala ng buhay. Sa pagkakataong yun ay nagawa na ring patayin ng mga tao sa pier ang mga alagad ni Don Miguel. Tumabi sina Delpin at Ricardo sa akin at pinanood namin ang unti-unting paglubog ni Don Miguel sa kailaliman ng dagat. Ang galing natin! Nagtagumpay tayo! Grabe! Ang intense nun ha! Once in a lifetime opportunity eh! Maraming salamat sa inyo. Naging madali ang laban na to dahil nagtulong-tulong tayong lahat. At gusto ko ring humingi ng tawad sa lahat ng hindi magagandang nagawa ko. Lalong-lalo na sa inyong dalawa. Hindi ko talaga gusto mangyari to. Kung alam ko lang na mga aswang ang dinadala rito ng Don Miguel na yon, ay hindi ko na sana tinanggap pa ang trabaho ko sa kanya. Gaya namin, ay biktima ka lang din ni Don Miguel, Sir Delfin. At sana,
Maging aral na po ito sa inyo. Sana, huwag ka kagad masilaw sa malaking halaga ng pera at gawin mong prioridad ang kaligtasan ng mga tao dahil alam ko na isa yon sa sinumpaan mong tungkulin. Yung tungkulin mo, friend? Ano? Tuloy-tuloy na ba yan? O last na to? Sana, ito na talaga ang huli. Sana, wala nang aswang ang mamerwisyo sa atin. Pero kung sakaling may aswang na muling manggugulo rito, ay hindi na ako magdadalawang isip na muling labanan sila. Tama kayo ni Michelle, Ricardo. Hindi ko maaaring takasan ang responsibilidad ko sa lugar na ito. Simula noon ay naging maayos na ang pakikitungo ni Delphine sa amin ni Ricardo. Kaya mas gumaan ang trabaho namin sa pier. Dahil sa aming kabayanihan, ay binigyan kami ng pabuya ng lokal na gobyerno bilang pagkilala sa ginawa namin. Ginamit namin ang perang yon para ipatayo ang beauty parlor na matagal nang pinapangarap ng kaibigan kong si Ricardo. Unti-unti kaming nakaahon sa hirap dahil sa negosyo namin. Nakabili rin ako ng malaking bangka at kumuha ako ng mga tao para gamitin ang bangkang yon sa pangingisda. Nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob. Naligawan si Michelle hanggang sa naging magkasintahan na kami. At simula noon ay wala nang naitalang pag-atake ng aswang sa lugar namin. Sa kabila ng pagbabago ng buhay ko, hindi ko naman nakalimutan kung sino ako. Naintindihan ko na hindi ko kayang takasan ang pagiging tagapagtanggol laban sa mga aswang dahil bahagi na yon ng pagkatao ko. Hindi na ako natatakot sa nakaraan ko at hindi ko na rin sinisisi ang sarili ko. At hanggat kaya ko, ay patuloy kong poprotektahan ang mga tao sa amin laban sa anumang uri ng panganib at kasamaan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli po at pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.